kinatakutan sa pagkawala ng Santo Papa, ginanap ang Papal Conclave o pagpili sa bagong Santo Papa. Ang paglabas ng puting usok o senyales na may bago ng Santo Papa ay unang nabalitaan ng mga Pilipino sa saksi. Napansin ko na parang may lumalabas na usok na maputi. Hindi ako sigurado at that time, tinawagan ko pa yung news manager namin para sa saksi at nagkataon naman, umeere pa yung saksi. Habemus Papam Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Ratzinger. Nagdesisyon sila na, sige, ipasok ka namin. Kwentuhan mo na lang kami tungkol dito. Hintayin natin yung balita. A few minutes after that, dumami na yung mga tao kasi talaga napansin nila, iba na talaga yung usok na lumalabas. At pinalad tayo na tayo yung kauna-unahang istasyon na nakapag-announce sa mga Pilipino na nakapili na nga ng bagong Santo Papa. Kasama ng mga kababayan natin ang GMA News, hindi lang sa kanilang pighati, kundi pati na rin sa kanilang tagumpay. Noong May 2006, sinamahan ng reporter naming si Jiggy Manicad ang mountaineer na si Romy Garduse sa kanyang pag-akyat ng Mount Everest. Ang ice axe na ito na ginamit mismo ni Romy ang nagsisilbing alaala ng kanyang makasaysayang pag-akyat. Konti na lang po. Mararating na namin yung base camp. Pinagkaloob ng dakilang lumikha. Maabot namin. Base camp, Mount Everest. Matinding lamig at manipis na hangin ang tiniis ng aming crew mula sa base camp. Maihatid lamang ang balita sa pag-akyat ni Romy sa tuktok ng Mount Everest. Yung 16 na katao yung namatay dito. May mga nahulog, may mga nadulas, may mga namagana lang yung brain, namatay dun sa taas. So, ito yung pinakadelikado na expedition sa history ng Mount Everest expeditions. Sa tulong ng makabagong kagamitan, live na nasubaybayan ng mga manunood ang tagumpay na nakamit ng Pilipinas. Romy, base camp. Ang galing mo, pre! Kamusta ka dyan? Triplent tagumpay nga natamo nitong ating bansa ngayon dahil sa pagkakakyat ni Romy Garduse sa tuktok ng Mount Everest. Bandang alas 11:20 kanina ng umaga, nakuha ni Romy Garduse ang titulo na makakyat sa tuktok mismo ng Mount Everest. It took months, many months of preparation, technical preparations, di ba? Pag-acquire ng mga gamit na kailangan. We even had to test yung mga reporters kung sino yung qualified na magpunta doon. Mataas ang pagpapahalaga ng mga taga North Korea sa kanilang great leader na si Kim Il-sung. Siya 2007, sa kauna-unahang pagkakataon, nabigyan ng pahintulot ang live broadcast ng isang Filipino network mula sa Pyongyang, ang kapitolyo ng Democratic People's Republic of Korea o North Korea, ang isa sa mga natitirang komunistang bansa sa mundo. Nakuha na namin ang unang pakikipagpulong ng Foreign Affairs Minister na si Pak Wee-chun sa mga banyagang opisyal. Para lang malaman nyo kung gaano pa karami ang nagpupumilit na pumasok dyan. Itong buong kalyeng ito. Kasama rin ang GMA News sa makasaysayang araw na ito para sa Estados Unidos at sa buong mundo. Ang araw ng panunumpa sa katungkulan ng kauna-unahang African-American President ng Amerika na si Barack Obama. I'll execute faithfully the office of President of the United States. President of the United States faithfully. Sinubaybayan din ng GMA News ang unti-unting pag-akyat ng pambansang kamao Manny Pacquiao sa rurok ng tagumpay
sa larangan ng boxing. Sa loob ng isang dekada, 7 world titles na ang nakamit ni Pacman, kabilang na ang WBO Welterweight Championship na nakuha niya kamakailan lamang mula sa laban nila ng Puerto Rican na si Miguel Cotto. Isang pribilehyo para sa GMA Network ang eksklusibong maihatid ang karangalan na ito sa tahanan ng bawat Pilipino. Nasuklian naman ng mga pagkilala ang aming mga pagsisikap. Malaking karangalan ng mga ito, hindi lamang para sa aming istasyon, kundi pati na rin sa buong industriya ng media sa buong Pilipinas. Ang coverage ng saksi sa Bagyong Gloria na nanalasa sa bansa noong 2001 ang naghatid sa GMA News at sa buong Pilipinas ng Gold World Medal mula sa pamosong New York Festival. Nagkaroon din ng congressional citation ng GMA News dahil sa kontribusyon nito sa lokal na broadcasting industry. GMA Network Incorporated. At ngayong taong 2009, nakamit ng 24 oras ang Gold at Silver World Medal ng New York Festival. Talagang paninindigan ka ng balahibo, no? Hindi dahil sa nanalo ka, hindi dahil sa nanalo ang network mo, kung hindi dahil ang nanalo ang iyong bansa. Mel, isang araw matapos salakay ng ang 2 barangay sa Causuagan, Lanao del Norte, hindi pa rin tiyak kung ilan ang patay. Nagkabit ng Silver World Medal ang 2008 coverage ng GMA News sa Lanao del Norte, kung saan daan-daang miyembro ng Moro Islamic Liberation Front ang umatake sa ilang barangay ng lalawigan. Nag-unong na lang ni. Mga evacuees na galing tipo-tipo dumadaan dito dahil yung lugar ng Abu Sayyaf tsaka MILF nandito lang sa likuran namin. Pinarangalan naman ng Gold World Medal ang report ni Jiggy Manica sa karahasang naganap sa 2008 election sa Tipo-Tipo Basilan na kumitil sa buhay